Pugong biyahero naiyak sa mga naging desisyon ni Madeline. Madeline, binigyan pa ng pangalawang pagkakataon? Magawa niya kaya ang challenge sa kanya ni Pugong biyahero? Kahapon nga ay nagbiyahe na si Madeline patungong Davao. Inihatid nga siya ni Miss Ruth Pil at ang asawa nito. At ang kasama niya sa biyahe ay si Kuya Totoy. Pinaalalahanan pa nga ni Miss Ruth si Madeline na mag-aaral na mabuti pagdating ng Davao. Napakabait nga ng mag-asawang ito dahil hindi nila pinabayaan si Madeline at itinuring na parang tunay na anak. Ngayon ay uuwi na siya ng Davao. Ano nga ba nag-iintay sa pagdating niya doon? Mapanindigan kaya niya ang kanyang naging desisyon? Bye! Talaga. Halika dito na, club si ate. Dali. Love si ate. Grabe, no? Grabe ang bagal. Ay, ang paano? Patagal. Abay, guys. Oh, ba ha? Oy, yung pangaral ko sa iyo, lagi ha. Ha? Hindi bilang mag-aral ha. Yung lagi kong advice sa iyo ha, huwag mo kakalimutan ha. Uy, sige na uy, ano ka kawalit? Oh, sige. Go. Bye-bye na. Kuya Totoy. Bye-bye. Bye-bye na ate. Bye-bye na kay ate. Bye-bye. Bye-bye ate. Oh, sige. Nang maihatid ni Miss Ruth si Madeline para makasabay ni Kuya Totoy ay pumasok na sila sa counter check-in. Ngunit nabigla sila nang sinabi sa kanila ay full load na daw at madidelay ang kanilang flight ng mga alas 10. Dahil nga ang naka-schedule sa kanilang ticket ay alas 6. Wala nga silang nagawa kundi mag-antay na lamang. At kinabukasan ay nakarating na sila ng Davao at mismong si Pugong biyahero ang sumundo sa kanila kasama ang PB team. Hindi ka naman nalulula? Nalulula. May ready tayong bunamin. Ano naghoy? Sa pagkakataon niyang ito ay nagharap na si Madeline at Pugong biyahero. Dito ay nalaman niya lahat. Russell ang makasama mo. Sinabi lang po nila sa akin. Nino? Yung si ano po, yung tiniran ko po. Kasi nung nagchat-chat sa akin si Ate Ruth na kung pwede si Russell or kung sino. Pero si Russell kasi may sponsor siya. Okay? Si Russell kaya siya nasa sa akin, may sponsor siya. Okay? At ang sponsor ni Russell ay kumbaga hindi iba sa amin, kamag-anak, magkakapamilya namin, at I will not mention na lang yung name. So kaya siya nasa sa amin, no? Si Russell ay sa amin sa bahay. Ang usapan namin sa amin sa dito na Maylin at Ninita, doon sila kay Laate. Di ako kinuha. Okay, para maging malinaw lang. Pero dahil isang school nga lang ang papasukan nila, silang dalawa, si Maylin at si Russell ay magkaklase. So kaya doon na lang siya, no? Okay. From the start, ang iyong yung sponsor ay si Ate Ruth, di ba? Si Ate Ruth Bill at saka si Ate Lea. So alam mo na nung kinuha kita, nakiusap ka sa akin, di ba? Isang taon kang pinag-aral ni Ate Lea sa Pamantawan. So ibig sabihin nun, iba na talaga ang sponsor mo. From the start, iba ang sponsor mo, iba ang sponsor ni
na Mylene at Ninita. Nung nawala na po ang sponsor ni Mylene at Ninita, ako na yung nagpatuloy hanggang ngayon. Okay, so meaning to say, magkaiba talaga ng sponsor, kaya ikaw napunta kay Ate Leia. Tama, so from the start, ikaw ay nakiusap at gusto mong mag-aral sa Maynila kahit na hindi kasama si Mylene. Diba? So ngayon, kaya nagulat ako na ang gusto mo ay mag-aaral ka lang at babalik kung sa akin ka. Okay, alam ko may tamang isip ka na, may edad ka na, and yun yung thinking mo. Pero gusto ko lang din sabihin sa iyo na mali yun, ha? Kasi unang-una, ang focus mo ay yung pag-aaral. Kung ang pag-aaral ang iyong pagbabasihan at pagtutuunan ng pansin, kahit saan ka dalhin, kahit sinong sponsor ang kumuha sa iyo, thankful ka dapat. Bakit? Kasi opportunity na yon. Kung ikaw ay nakahiga na sa kama, bakit gusto mo pang humiga sa sahig? Nasa kama ka na. Nagigets mo yung sinasabi ko? Isa pang balita ang nalaman ni Pugong Biyahero nang ihatid niya si Madeline sa kanilang bahay. Hindi pala alam ng mga magulang ni Madeline ang kanyang naging desisyon na doon na ito mag-aaral sa Davao. Mag-aaral kang mabuti dahil susubaybayan kita. Kapag ako may nakita isang pagkakamali mo, kasi bibigyan kita ng chance eh. Sorry to say, pag nagkamali ka, wala nang third chance. Wala nang third chance, ha? Siguro maging fair din naman ako mga kababayan sa ganun. So, syempre, pag pinag-aaral, mag-aaral. Ha? Okay. Nandito ka na, ayusin mo yung pag-aaral para kung ma-develop ulit ng ma-develop, dahil kasama mo na yung pamilya mo, mapupunta ka sa akin. Tatanggapin kita. Ha? Pag-aaralin kita doon. Pero patunayan mo sa akin na karapat dapat ka. At gagalingan mo sa iyong pag-aaral. Pero kapag wala akong nakita, Madi, sorry. Kasi ginawa ko na yung part ko eh. Para matulungan ka. Okay, sige. Ikaw kadudes, anong masasabi mo sa naging desisyon ni Pugong Biyahero dahil sa pagbibigay ng pangalawang chance para kay Madeline? Sadyang napakabait nga ng ating Pugong Biyahero dahil sa kabila ng lahat ay binigyan pa ng pagkakataon si Madeline upang makapag-aral at masuportahan ito. Magawa kaya ni Madeline ang challenge ni Pugong Biyahero sa kanya? Abangan natin yan mga kadudes sa susunod na update. Muli po, ito si Marites Dudes TV. Hanggang sa muli, bye-bye!